Hello mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. May pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa ito, magnetic contactor. Para saan ba itong magnetic contactor? Ito ay ginagamit sa mga motor control circuit upang mapatakbo ang motor o gumagana ang motor bilang switch din ito. Instead of gagamit tayo ng knife switch para paandarin yung motor, dahil ito ay kayang mawak ng matataas na amperahe. So dito lang ng switch, mga knife switch lang, malilit na amperahe lang yung kaya niyang i-switch. Sa motor ay malaki yan, at kung ito ay umi-start na, halos 10 beses yung current na i-draw niya pag mag-start yung motor. So ngayon, babaklasin natin to. Titingnan natin tong contactor na to, kung ano yung laman nito, paano siya gumagana, at ano ba talaga ang contactor, para malaman natin kung anong laman nito. So bubuksan ko. Guys, itong contactor, ito yung ginagamit sa planta, talagang sa mga motor control center o MCC, tatawag nga MCC. Lahat ng mga motor starter mayroong contactor, at ito ay kasama sa motor control. So itong video na to, sinadya ko to na unahin kong pakita sa iyo yung magnetic contactor, kasi itutuloy-tuloy ko to na ituturo sa inyo yung motor control. So papakita ko muna sa inyo yung contactor, dahil ito yung pinaka sa motor control. Yung mga ibang gamit yan, tulad mga post button, saka mga wirings nya. Saka ngayon may overload relay rin ako, papakita ko sa inyo. Ito, natanggal ko na yung tornilyo yung dalawa, papakita ko sa iyo. Inuhubog ko ito. So mayroon siyang spring. Itong spring, ito yung nagtutulak dito para pag hindi gumagana yung contactor, tinutulak niya to para ito sa contact na. Ganito yung trabaho niya. Pag gumagana yung contactor, hinihila niya to dito, hinihila niya, minamagnet niya dito sa kabila. Tanggalin natin. Ito yung coil ng contactor. Itong contactor na to ay 240 volts. So ito yung, tingnan mo, ito yung terminal ng contact ng coil niya. So ito, tatlong terminal. So magkasama lang to. So mamaya sasabihin ko sa iyo kung ano yung mga tag nito. So binabaklas ko to. Ito yung kabuuang laman ng contactor. Mayroon siyang core. E-core siya, E-core. Isang kapares kabila. Kasi ito yung mamagnetin niya to rito sa pamagitan ng ditong coil na to. Pag na-energize tong coil na to, itong core na to magke-create to ng magnetism, electromagnet, dahil dito. Kung sinusuplayan mo to, magke-create siya ng electromagnet, hihilain niya to.
para dumikit dito. Para dumikit siya rito. Pag hinihila na siya, dumikit na siya rito. Itong mga contact niya, rito, see, itong tatlong contact sa kabila. Lahat to normally open contact. Pag hinihila niya to, itong contact na to, itong isa rito, magiging close yan pag nagmamagnet na siya. So itong ganitong system niya, hinihila niya. In normal operation, wala pang supply yung coil mo. Ganyan yan, nakalabas. Kung masusupplyan mo itong coil niya, hihilain niya tong bakal na to, ikor, para dumikit dito. Kasi ito magkikreate na ng electromagnet eh. So lahat ng contact rito, yung open contact magiging close. So hilain na ngayon. Tetesterin natin ha, yung contact niya. Ito malit na tester lang to eh, para malaman natin kung totoo na may contact siya. So dito lang tayo sa contact malit. Nabili ko lang to ng ilang real, 20 real ata. So ito short ko to para malaman. So mayroon siyang 0.6, ano ba to? 0.6 baliktad. Ito, ano ba to? 0.7. So mayroon siyang 0.7 kasi nga ano to eh, hindi naman to kagandahang multimeter. So tulad ng ganyan, habang di pa siya gumagana, ito tetestingin natin yung terminal na 1 and 2. So ang marking nito is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So triple lang to, walang auxiliary contact itong contactor na to. So habang di siya gumagana, wala siyang contact. Ano ba ito gawin? Ayan, matating konti yung camera. Ayan, para makita yung meter. Mamaya na lang, symbol ko ulit para hindi ako mahirapan. So ganito yun guys, ito yung housing sa magnetic contactor, ito yung e-core nya, kapares nitong e-core din siya. Ito ay sa kaloob-looban nito, sa taas ito ay may metal contact, naka-insulate din dito na pag hinihila mo yan, pag nagkaroon na ng magnetism yung core, hihilain na to. So ang contact dito na open, magiging close. So magiging switch siya. Itong switch siya, ito sa isang linya, switch sa isang linya, switch sa isang linya. Magiging switch siya. Ganon yung trabaho ng magnetic contactor. Magiging switch siya sa motor o sa anumang malaking load. Yung mga malalaking load, ito ay kaya sa itong contactor na to ay kayang pag 220 volts ang gamit, hanggang kaya siyang hanggang 11 kilowatts na motor ang kaya niya nitong contactor nito. So kaya niyang switch on and off yung 11 kilowatts na motor sa hanggang 11 kilowatts. So ganun ka powerful yung contactor na kahit malaking motor, ito yung nag-switch on. At isang purpose din bakit magnetic contactor, hindi knife switch o anumang switch ang ginagamit.
para maiwasan yung arcing. Kasi pag knife switch, yung mga luma dati wala pang contactor, knife switch ang gamit. Siyempre pag on mo ng knife switch, mag-i-create ng spark yun. Kung may fuse yung knife switch, puputok yung fuse. Whereas kung ito ng gamit, instant to instant yung contact niya. Pag na magnet na energize to, once na energize, hihilain na to kagad instant yung contact dito, instantaneous yung contact niya, kaya walang, ang arcing niya ay naiiwasan. Mayroong arcing pero naiiwasan, di ka ano. So symbol ko ulit para testingin natin. Tutulak-tulak lang natin to. Ayun lang guys, symbol ulit. Ito, itong ikor niya sa loob. So ganyan lang. Oops, hindi ko masuk kabila. Yan, masuk na. Tama. So, iturilyo natin ulit. Para testingin natin paano siya gumagana. Hindi muna natin susuplayan to. Ini-explain ko lang sa inyo muna kung paano ang contact mechanism niya. Bakit nagkaroon ng contact nito. Sa sunod na mga video ko, susuplayan na natin to. Papaanda rin na natin to. Abangan nyo guys. Ito na yung sinasabi kong unang yugto para sa mga tutorial ko tungkol sa planta. Kasi sa planta, number 1 yung motor control. Marunong kayo sa motor control. Kasi lahat ng motor doon, pinapatakbo ng motor control. Yung mga starting sa motor, tawag na motor starter. Oops, naiwan natin yung ano guys, spring. Balik. Yung mahirap na makakalimutin na. Kaya pala kumakalog walang naiwan yung spring. So, balik. Yung spring. Naiwan pala natin yung spring guys. Yan na. Iwan pala natin yung spring. Piliin mo natin yung tornilyo. Kumakalang Oops, guys. Saan yun? Balik muna natin. Ganito yung pag symbol. Ito yan dito. Tapos dito sa gitna. Ito yun. Ito masuk. Baliktad. Ay hindi, sagad na. Karatay. Ayun, baliktad nga. Balik natin. So, ang magnetic contactor, ito talaga ang bigay buhay sa motor control. So, guys, ito yun yung sinasabi ko kanina. Kapag gumagana yung contactor, yan, may contact siya. Pag nakaganon, nakalubog siya, ibig sabihin, pag nakalubog siya, kalubog. Itong mga contact niya, 1 and 2, 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, may contact siya. May contact.
kung ano mang i-load niya, siyempre gagana, may contact siya. Kaya subukan natin. Gawin continuity test. So, dito ang contact niya sa itong 1 and 2. Hindiin natin. Kita natin sa yung tester. Hindiin ko ha. See? Kita nyo? Hindi na-contact yung tester ko ng maayos. See? Tuweng. So, baliktad kasi sa camera eh. So, tingnan nyo lang deflection guys. Yan, ganyan yan siya. Dahil baliktad yung camera ko meter. So, sa posisyon na, ganyan posisyon, naka-open siya. Pag idiin ko to, see? Yan na magiging close contact na siya. See? See? Yan, close siya, nagka-close siya. Pag na-energize tong magnetic contactor, yan. Itong sinasabi kong contact niya, magko-contact yan. So, ganyan ang trabaho niya, guys. Magnetic contactor. So, itong magnetic contactor, wala tong auxiliary contact. Sa sunod na mga video ko, lalagyan ko to ng auxiliary contact para magagamit sa motor control. Kahit muna sa umpisa tayo sa stop start motor control sa sunod na video. Abangan nyo guys. So baybayan lang ninyo yung channel ko at matututo kayo rito. Mag-aaral kayo ng motor control sa atin. 7,000 pinakamababa. Ito tuturo ko sa iyo ng libre. Dala-dala nyo pa. Pinapanood nyo kung sakaling hindi kayo, sakaling nakakalimutan nyo. Ngayon ituturo ko na naman yung mga pangalan ng mga terminal nito. Sa lahat ng contactor, ang pangalan sa terminal ng coil niya is A1 and A2. So, pag tingin mo ng contactor, hanapin mo kaagad saan yung A1 at saka A2. Tulad dito. Dito yung A1. Ito. Kita ba? Hindi makita. Wala. Ito yung A1. Itong terminal na to. Ito yung A1. May nakalagay na A1. Saka yung isa A2. Nakalagay na A2. Ibig sabihin, ito yung coil niya. Dito kayo magsusupply. Susupplyan mo tong coil niya para gagana siya. Pag nasupplyan mo tong coil niya at may power, mamagnetin niya yung coil core sa loob. Kaya lulubog to, mamagnetin, magkakaroon ng contact tong mga contact niya. So, una importanteng hanapin nyo, pagdating ng contactor, makikita kayo sa contactor. Ano ba, nag-repair kayo o gagawa kayo ng contact ng motor control, hanapin nyo yung A1 at saka A2. Lahat ng contactor, ang tag ng terminal na pangalan sa holding sa coil ng contactor is A1 and A2. A1 and A2. Lahat ng contactor. 110 man yan, 220 man yan, mga 415 volts man yan, na magnetic contactor yung supply ng coil niya. Lahat ay A1 and A2 ang tag. Ito yung pangalan sa terminal sa coil ng contactor. Yung coil na contactor, yun ang nagpapandar nito pag nasupplyan. So, tandaan nyo guys, A1 and A2. So, dito naman sa mga tag number dito, iba-iba din ang contactor. Dito lang sa coil na tag,
Yan lang parehas talaga lahat ng kontaktor. Dito lang magkaiba. Yung dito, ang hawak ko ngayon is tag nyo is 1, terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayroon din iba dyan. Nag-umpisa sa 21, 22, 23, 24, 25, 26. Depende sa kontaktor, sa brand ng kontaktor. Pero kung ang magnetic coil niya, E1 at E2 talaga yan, lahat. So, ito ay 240 volts. Kaya siya hanggang 11 kilowatts na motor. So, maliit lang siya, pero makapagtakbo ng 11 kilowatts na motor. Tatlo lang, ito yung main contact niya, tatlo lang. Wala siyang auxiliary. Ang ibang magnetic contactor, depende sa laki kasi niya, design. Merong sa gilid, nandun yung auxiliary contact, kabilaan, na normally open, saka normally close auxiliary contact. Saka minsan dito sa taas, kinakabit. Sa sunod na video ko, kakabitan ko to ng auxiliary contact para magagamit ko, para mapapandar natin to. Ito, umaandar na to, pwede na pandarin. Supply mo lang to, gagana na to. Okay guys, kung ano man yung mga katanungan nyo, magko-comment lang kayo sa baba. Sa sunod na mga video ko, ituloy-tuloy ko na to. Papaganahin ko na to. Tuturo ko sa iyo kung ano yung diagram niya, ladder diagram ba gusto nyo o ano ba. Tuturo ko sa iyo. Unahin ko lang muna yung stop start, paano siya aandar, paano niya i-stop. Kasi ito yung number 1 talaga na nagpapatakbo sa motor sa planta. Sa planta namin, kulang-kulang 1,000 yung motor namin. Lahat. Na miniminti namin. Lahat yan, may kontaktor. Kontaktor yung nagpagana niya. Lahat yan sa motor control. So guys, saglit lang, papakita ko sa iyo yung overload na kapartner ng motor kontaktor. Ito, may yung hawak ko. Ito ay overload. Ito ay overload relay. So, ano ba yung overload relay? So, yung overload relay, ito yung nagpro-protection sa protekta sa motor mo. Kung halimbawa, lalampas na sa current capacity ng overload niya, relay, magti-trip to. Trip to. Itong hawak ko is hanggang 6 amps lang. Malit lang to eh. Sira na to isang terminal eh. Kaya hindi na nagamit sa planta. Inuwi ko. Kaya may dalawang terminal na magagamit natin. So, partner ito. Contactor at saka overload relay. Nabulol na. Overload relay. So, ito, overload relay. Itong oil na to, may setting siya. Siguro mo lang to. Setting siyang 4, 5, 6 amp. 4, 5, or 6 amps. 6 amperes. Yun lang capacity nito, hanggang 6 amperes lang. So, kung ang motor mo ay, halimbawa ay tumitigil o nag-stuck, masusunog yung motor mo kung wala kang overload relay. Dahil tumitigil yung motor mo, nag-stuck eh. Hindi na umiikot, pero may supply siyang kuryente galing dito. Kung walang overload, masusunog yung motor mo. So, halimbawa, ang motor mo ay nagdo-drones lang siya ng running niya is 4 amps. Running current niya is 4 amps lang. Halimbawa lang ha, kasi 6 amps lang itong overload natin. Halimbawa, ang motor ay 4 amps lang ang running niya, running current niya. Pag yung motor mo ay umiinit at nag-stuck, halimbawa ay nahirapang umikot sa kahit anumang kadahilanan, nasira yung bearing, nahirapan siyang umikot, tumaas yung load current ng motor. So, lalampas siya sa 4 amps, kung magiging 6 amps siya o 7 amps,
iti-trip ng overload relay para hindi matuluyan yung motor mo, hindi masusunog. So, napaka-importante itong protection sa motor, overload relay sa mga motor to. Lahat ng motor na pinapatakbo, dapat may overload relay. So, ito guys kasama to. So, ang overload relay, mayroon tong dalawang contact, isang normally open at saka isang normally close. Tandaan no, isang normally open, isang normally close. Ito yung contact na. Yung mga contact na. Ito yung apat. Apat to eh. So, dito, itong contact na to, ito yung normally open. Ito yung normally close. Ano ba ibig sabihin normally open? Pag sinasabing normally open contact siya habang naka-at-is itong equipment natin. Walang supply, hindi gumagana. Pag na-energize na, tsaka na siya magko-close. Ito namang normally close, habang walang supply, habang nakatambay, close siya. Close contact siya. Pag nasusupplyan siya, nag-open siya. Yun yung sinasabi. So dito, ano bang trabaho nitong dalawa? Itong normally open, kadalasan trabaho dito is indicator lang. Ang trabaho talaga nitong overload na ginagamit, kadalasan is itong normally close. Bakit normally close? Dahil dito contact siya at isto eh. Tsaka lang siya mag-open pag nagtitrip siya. Ibig sabihin, pag in-open niya to, mamamatay din yung contactor, mamamatay yung motor. Ito pag nagtitrip to. So, normally close, normally open. Malabo na mata ko guys. Itong lahat ng overload, ang normally close dyan, ang tag is, lahat is 95, 96. Lahat yan, 95, 96. Kasi ang tag dito is 95, 96, 97, 98. Lahat ng overload. Tandaan nyo, lahat ng overload, 95, 96, 97, 98. Yun yung contact na, pangalan ng contact number. Number ng mga contact. 95, 96, 97, 98. Yung 95, 96, yun yung normally close. Yung 97, 98, yun yung normally open contact. Ang ginagamit dito para protection sa motor is itong 95, 96. Lahat ng overload. Sa contactor, mayroong A1, A2, ito mayroong 95, 96, 97, 98. Itong 97, 98, ito yung sinasabi ko na ginagamit lang rin to sa indicator lights sa trip, pag nag-trip siya o ano man. So guys, abang-abangan nyo guys. At malapit na tong buuin. Tuturo ko sa iyo paano to buuin. Sa video na to, tinuturo ko muna kung anong laman nito, paano siya gagana. In visual lang muna. Kasi susunod, patatakbuhin natin to isa-isa. Para makita nyo na paano siya gumagana. Siguro sa sunod na video, gagamit ako ng isang magandang multimeter para marinig nyo yung tunog saka mga indicator. Okay guys, sana may natutunan kayo sa video ito. Abangan nyo sa sunod kong video at huwag nyo kalimutang i-subscribe para i-hit din nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga sunod kong video nito. Abangan nyo. Tuloy-tuloy na to. Wala lang tigil to. Tuloy-tuloy na. Yung nung una kong video, sinasabi ko sa iyo, ituturo ko, isi-share ko sa inyo yung mga natutunan ko at kunting kaalaman. Ito na guys. Alam ko magagamit din nito pag natuto kayo nito.
So maraming salamat at hanggang sa susunod kong mga video. Sana suportahan nyo yung video na to, yung channel na to, at marami kayong matututunan dito. Dito heresy na video tulad ng iba na basta lang may video. Ito ay ano ko na sa sarili na siyempre tumatanda na rin tayo. Gusto kong may matutunan yung ibang tao. Okay guys, maraming salamat at sa muli. Bye bye.